Nagsisimula ang serye sa pagpapakita ng isang lalaking nagngangalang Brian Mills na sakay ng tren. Sa oras na iyon, hindi mag-isa si Brian, kundi kasama niya ang kanyang minamahal na nakababatang kapatid na si Callie. Ipinapakita na si Brian ay dating sundalo ng Special Forces na may pambihirang kakayahan at nakatanggap ng maraming parangal habang naglilingkod. Sa kabila nito, pinili ni Brian na magretiro ng maaga sa kahilingan ng kanyang kapatid, dahil ayaw na nitong makita siyang palaging nasa gitna ng digmaan. Sa una, maayos at masaya ang lahat, makikita sina Brian at Callie na tuwang-tuwang bumibiyahe papunta sa probinsya para magbakasyon. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang pumasok ang ilang kahina-hinalang tao sa loob ng tren. Agad na naramdaman ni Brian na may kakaiba, kaya sinabi niya kay Callie na lumipat sa susunod na kwarto habang binabantayan niya ang mga kahina-hinalang individual. Habang papalipat na si Callie, biglang nagkaroon ng putukan. Bagamat nagawa ni Brian na mapatay ang mga kahina-hinalang tao, sa kasamaang palad, tinamaan at napatay si Callie ng isang misteryosong lalaki. Sa sandaling iyon, walang nagawa si Brian kundi ang umiyak ng labis habang nakikita ang malamig na bangkay ni Callie. Naging kumbinsido siya na ang mga taong iyon ay kumikilos sa utos ng iba. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, agad siyang pinagtulungan ng mga reporter na nagtatanong tungkol sa nangyari. Gayunman, pinili ni Brian na manahimik at niyakap na lamang ang kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, humingi siya ng tawad sa kanyang ina dahil nabigo siyang protektahan ang sariling kapatid. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa opisina ng intelihensya ng Amerika kung saan ipinakita ang pinuno ng intelihensya na si Christina. Sa puntong ito, pinag-uusapan ni Christina at ng kanyang grupo si Brian, na isa sa mga pinakamahusay na dating sundalo ng Special Forces. Labis ang kagustuhan ni Christina na kunin si Brian sa kanyang pangkat, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon dahil nagluluksa pa si Brian. Sa huli, iniutos ni Christina sa kanyang mga tauhan na itap ang telepono ni Brian upang masubaybayan nila kung saan man siya magpunta. Kinabukasan, makikita si Brian at ang kanyang pamilya na nagluluksa sa pagkamatay ni Callie. Habang abala ang lahat sa pagdarasal, palihim na pumasok ang isa sa mga tauhan ni Christina sa silid ni Brian. Mabilis nitong natap ang kanyang telepono, saka umalis. Dahil sa aparatong ito, nagawa ni Christina na subaybayan ang mga kilos ni Brian at pakinggan pa ang lahat ng kanyang sinasabi. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Brian ang tungkol dito. Pagkatapos ng seremonya sa umaga, nilapitan siya ng matalik na kaibigan ni Callie na si Asha, na labis na nagdadalamati sa pagkawala ni Callie, dahil itinuring na rin niya itong parang tunay na kapatid. Sa huli, sinubukan ni Brian na manatiling matatag at sinabi kay Asha na ang tanging magagawa nila ngayon ay ipagdasal si Callie. Pagsapit ng hapon, humingi si Brian ng pahintulot sa kanyang ama na makapagpahinga muna sa kanilang pangalawang bahay upang mapakalma ang sarili. Sa una, tumanggi ang kanyang ama dahil natatakot siyang baka maghihiganti si Brian sa mga responsable sa pagkamatay ni Callie. Gayunman, tiniyak ni Brian na napatay na niya ang lahat ng salarin sa tren, kaya hindi na siya magiging marahas muli. Sa huli, pinayagan din siya ng kanyang ama na umalis. Kasabay nito, narinig ni Christina at ng kanyang mga tauhan ang buong pag-uusap dahil nakatap ang telepono ni Brian. Dahil dito, agad na inutusan ni Christina ang dalawa sa kanyang tauhan na sundan si Brian saan man siya magpunta. Pagdating ni Brian sa kanilang pangalawang bahay, tahimik lamang siyang naupo, habang inaalala ang masasayang sandaling pinagsamahan nila ni Callie. Dahil dito, labis siyang nabalisa at nadismaya, dahil wala siyang ideya kung saan hahanapin ang utak sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang oras, dumating sa parking lot ng bahay ni Brian ang dalawang tauhan ni Christina. Tahimik lang nilang pinagmamasdan si Brian mula sa malayo, alinsunod sa utos ni Christina. Ilang sandali pa, habang umiinom ng kape si Brian, may dumating na sasakyan at agad na pumasok sa bahay ang mga sakay nito. Nakita ito ng mga tauhan ni Christina, ngunit hinayaan lang nila ang mga ito, dahil kumpiyansa silang kakayanin ni Brian ang sitwasyon. Sa katunayan, napansin na ni Brian ang mga nanghihimasok sa pamamagitan ng CCTV at agad siyang naghanda ng mga sandata upang salubungin sila. Nang subukan ng mga ito na buksan ang pinto, si Brian ang unang umatake. Sa gitna ng labanan, 3 sa kanila ang nakatakas, ngunit sa kabutihang palad, nagtagumpay si Brian na mahuli ang isa sa kanila.
Agad na ininteroga ni Brian ang bihag tungkol sa kung sino ang nagpadala sa kanila, ngunit sa kasamaang palad, namatay ang lalaki dahil sa tama ng bala bago pa man siya makasagot. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinuha ni Brian ang telepono mula sa bulsa ng jacket ng lalaki at umalis. Makalipas ang ilang oras, nag-check-in si Brian sa isang motel upang magpahinga. Sa mga sandaling iyon, ginagamot niya ang sarili niyang mga sugat dahil tinamaan din siya sa pag-atake. Pagkatapos noon, nakipag-ugnayan siya sa kanyang matagal ng kaibigan na si Casper, na dati rin niyang kasamahan bago ito magretiro. Ipinaliwanag ni Brian na inatake siya ng isang grupo ng mga hindi kilalang tao. Sa kabila nito, kumbinsido siyang konektado ang mga taong iyon sa mga pumatay kay Kali. Dahil dito, humingi si Brian ng tulong kay Casper upang alamin kung sino ang utak ng lahat at kung ano ang pakay ng mga misteryosong taong iyon. Nang marinig ito, pumayag si Casper at nangakong kokolekta ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Pagsapit ng madaling araw, nagising si Brian sa tunog ng mensaheng pumasok sa kanyang telepono. Ngunit nang tingnan niya, hindi pala sa kanya ang mensahe kundi sa teleponong nakuha niya mula sa isa sa mga umatake. Laking gulat ni Brian nang matuklasan na ang mensahe ay galing mismo kay Casper. Sa mensaheng iyon, tinatanong ni Casper ang umatake kung matagumpay ba nitong napatay si Brian, na nagbunyag na kasabwat pala siya ng grupo. Nang maunawaan ito, agad na naghanda si Brian upang harapin siya. Habang sumisikat ang araw, nakita si Casper na papasakay sa kanyang kotse. Biglang lumitaw si Brian at tinutukan siya ng baril. Sa sandaling iyon, hindi makapaniwala si Brian na nagawa siyang traidorin ni Casper. Ngunit mariing sinabi ni Casper na napilitan lamang siya dahil nanganganib ang buhay ng kanyang anak na babae. Tinanong ni Brian kung sino ang nag-utos sa kanya, at sinabi ni Casper na ito ay si Carlos Madia, ang pinakamalaking pinuno ng cartel sa Colombia. Napag-alaman na si Carlos ay isa sa mga taong nahuli ni Brian noon, at sa operasyon ding iyon ay napatay ang anak ni Carlos, dahilan para magkaroon ito ng matinding galit laban sa kanya. Pagkarinig nito, mabilis na pinilit ni Brian si Casper na dalhin siya agad sa headquarters ni Carlos. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Brian at Casper sa isang underground station upang tumungo sa pinagtataguan ni Carlos. Sa puntong iyon, binanggit ni Casper na may ilang tauhan ni Carlos na sumusunod sa kanila, ngunit hindi ito pinansin ni Brian at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi nagtagal, bigla siyang huminto at tinanong si Casper kung nakilala na ba niya si Kali. Sumagot si Casper na oo, at ayon sa kanyang pagkakakilala, si Kali ay napakaganda at mabait. Habang itinutok ni Brian ang kanyang baril, muli niyang tinanong kung paano nagawa ni Casper na maging ganoon kabagsik at agawin ang taong pinakamamahal niya. Tila tanggap na ni Casper ang kanyang kapalaran at sinabi na kung gusto siyang patayin ni Brian, handa na siya. Ngunit bago siya mamatay, nakiusap siyang alagaan at palakihin ni Brian ang kanyang anak na babae. Pagkarinig nito, hindi nagawang patayin ni Brian si Casper at sinabi na umalis na lamang siya at huwag nang magpakita muli. Bago umalis, binalaan ni Casper si Brian na mag-ingat dahil malapit na ang mga tauhan ni Carlos. Nagpatuloy si Brian sa kanyang paglalakbay at doon niya nakasalubong ang mga tauhan ni Carlos sa underground station. Sa kasamaang palad, naubusan siya ng bala at napilitan siyang sumuko. Habang isinasakay siya sa sasakyan, itinapon ng mga tauhan ni Carlos ang kanyang telepono, dahilan para mawalan ng bakas si Christina sa kinaroroonan ni Brian. Mabuti na lamang, dalawang ahente ni Christina na nakatalaga upang sundan si Brian ang nakahuli kay Casper at agad siyang ininteroga. Ibinunyag ni Casper na malamang dinala si Brian sa himpilan ni Carlos at sinabi niya ang lokasyon nito. Nang magkamalay si Brian, natuklasan niyang bihag siya sa loob ng headquarters ni Carlos. Ilang sandali pa, dumating si Carlos at sinabi na ang isang buhay ay dapat tumbasan ng isa pang buhay. Agad na ipinaliwanag ni Brian na namatay ang anak ni Carlos dahil tinutukan nito ng baril ang isang ahente ng DA, at tinanong niya kung bakit pinatay ni Carlos si Kali na walang kasalanan, tinawag niya itong lubhang hindi makatarungan. Bilang tugon, sinabi ni Carlos na pagkatapos mamatay ni Brian, papatayin din niya ang buong pamilya nito, at doon lamang matutugunan ang kanyang paghihiganti. Kinuha ni Carlos ang isang kutsilyo at naghanda upang patayin si Brian. Ngunit biglang dumating ang mga ahente ng intelihensya at ang mga tauhan ni Christina upang sagipin siya. Matapos ang matagal na labanan, nagtagumpay ang intelihensya na pabagsakin ang lahat ng tauhan ni Carlos.
Sa kasamaang palad, nagawa ni Carlos na tutukan ng baril si Brian at inutusan ang grupo na umatras. Ngunit dahil hindi basta-basta si Brian, agad siyang naglunsad ng kontra-atake. Pinakiusapan siya ng mga ahente ng intelihensya na huwag patayin si Carlos dahil kailangan pa nila ito ng buhay, ngunit determinado si Brian na tapusin siya, kaya napilitan ang grupo na patulugin siya. Kinabukasan, nagising si Brian sa isang ospital. Ilang sandali pa, dumating si Christina at nagpakilala. Ipinaliwanag niya na siya ang pinuno ng intelihensya at matagal na niyang gustong kunin si Brian sa kanyang koponan, ngunit noon ay nasa militar pa ito. Bago sagutin ang alok, tinanong muna ni Brian kung nasaan si Carlos dahil gusto pa rin niya itong patayin. Sinabi ni Christina na nakakulong si Carlos sa isang bilangguan ng intelihensya at hindi ito makakatakas. Gayunpaman, pinayuhan niya si Brian na huwag patayin si Carlos dahil kailangan pa nila ito para makakuha ng impormasyon tungkol sa iba pang mga kartel. Nangako si Christina na kung sasali si Brian sa kanya, magkakaroon siya ng access upang mabantayan si Carlos anumang oras na gusto niya. Inalok din siya ng buong proteksyon para sa kanyang pamilya at malaking sahod, mas maganda kaysa sa pagiging walang trabaho tulad ng kasalukuyan. Sa huli, tinanggap ni Brian ang alok ni Christina at opisyal na sumali sa ahensya ng intelihensya. Pagkalipas ng isang linggo, nagsagawa si Brian at ang kanyang koponan ng isang lihim na operasyon upang pasukin ang kuta ng mga terorista. Matagumpay nilang napasok at nalupig ang lahat ng kalaban sa loob. Habang nasa loob, nakita ni Brian ang pinuno ng mga terorista na may hawak na babaeng bihag. Kamukha ito ng kanyang kapatid na si Cali, dahilan upang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng pagkamatay nito. Dahil dito, walang awa niyang binugbog ang pinuno ng mga terorista. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang isa pang grupo ng mga ahente at agad siyang pinaalalahanan na isa lamang itong pagsasanay. Humingi ng paumanhin si Brian at ipinaliwanag na patuloy pa rin siyang ginugulo ng alaala ng pagkamatay ni Cali. Makalipas ang ilang panahon, sa isang marangyang restaurant, isang senador ng US ang kumakain kasama ang isang opisyal. Bigla na lamang itong bumagsak mula sa kanyang upuan at namatay sa mismong lugar. 2 oras ang lumipas, nakita si Brian na pinapaliwanagan ni Christina, hinihimok siyang bitawan ang pagkamatay ni Cali upang makapag-focus sa misyon. Binalaan rin niya si Brian na kung magpapatuloy siya sa ganitong estado, masisira ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, nagawa lamang ni Brian na humingi ng paumanhin at nangakong magpapatuloy. Kasabay nito, pumasok ang assistant ni Christina upang ipaalam na kamakailan lang ay namatay ang senador. May bali-balita na namatay ang senador dahil sa atake sa puso, ngunit nakatalaga pa rin sila upang imbestigahan ang kaso. Hiniling ni Christina kay Brian at sa kanyang assistant na maghanda, dahil sisimulan nila ang investigasyon sa pagkamatay ng senador kinabukasan. Kinabukasan, nakaupo si Christina sa kanyang mesa nang bigla siyang makatanggap ng mensahe mula sa aide ng senador na humihiling na makipagkita sa kanya. Sinabi ng aide na hindi namatay ang senador dahil sa atake sa puso kundi pinatay. Nagbigay rin ng aide ng lokasyon ng pulong, dahilan para mabilis na dalhin ni Christina si Brian sa lugar ng pagtatagpo. Sa daan, tinanong ni Brian kung nasaan ang kanilang ibang kasamahan, at sinabi ni Christina na ipinadala silang lahat sa Ukraine para sa ibang misyon. Hindi nagtagal, dumating si Christina sa lugar ng pulong kasama ang aide. Kasabay nito, nakaposisyon si Brian sa isang distansya bilang sniper, habang ang assistant ni Christina at isa sa kanyang mga kasapi ay nakabantay sa isang sasakyan, minomonitor ang paligid. Nang magkita sila, ipinaalam ng aide kay Christina na hindi namatay ang senador sa atake sa puso kundi pinakain o pinainom ng lason. Ibinunyag din ng aide na siya ay hinahabol ng mga taong pumatay sa senador. Dahil dito, hinimok niya si Christina na sumakay sa kanyang sasakyan dahil papalapit na ang mga humahabol. Mabilis na tumakbo ang aide kasama si Christina, habang patuloy na minomonitor ni Brian at ng iba ang sitwasyon. Habang naghahanda ang aide na ipahayag ang lahat, bigla siyang binaril at napatay. Bilang resulta, bumangga ang sasakyan, na nag-iwan kay Christina ng malubhang pinsala. Agad na hinabol ni Brian ang shooter, ngunit nakatakas ito sakay ng motorsiklo. Gayunpaman, nagawa ni Brian na makakuha ng litrato ng mukha ng shooter gamit ang kanyang advanced sniper rifle. Kasabay nito, dumating ang assistant ni Christina at isa sa kanyang kasapi upang tingnan ang kanyang kalagayan. Agad nilang dinala si Christina, na malubhang nasugatan, sa pinakamalapit na ospital.
Pagdating doon, kaagad siyang inaasikaso ng mga doktor habang si Brian at ang iba pa ay bumalik sa headquarters. Kinabukasan, bumalik sa base ang intelligence team na ipinadala sa Ukraine at sinimulan ang investigasyon sa kaso ng senador. Isa sa mga kasapi ng koponan, si John, ay hindi makapaniwala at nagtataka kung paano nagawa ni Brian na makakuha ng litrato ng shooter na tumatakas sakay ng motorsiklo. Ngunit simple lamang ang sagot ni Brian, swerte lang iyon. Gamit ang kanilang advanced na teknolohiya, natukoy ng intelligence team ang shooter mula sa litrato ni Brian. Ang shooter ay si William Davis, isang dating sundalo na naging mersenaryo at kasalukuyang naninirahan sa California. Ipinakita ng investigasyon na si William ang kanilang tanging lead, at napakahalaga na mahuli siya ng buhay. Dahil si Christina ay nasa ospital pa rin, si John ang namuno sa operasyon. Kaya agad niyang iniutos sa koponan, kasama si Brian, na maghanda para sa operasyon upang hulihin si William sa mismong araw na iyon. Pagdating nila sa bahay ni William, inutusan ni John si Brian na manatili sa sasakyan, dahil natatakot siyang ang alaala ng pagkamatay ni Callie ay maaaring makakasira sa misyon. Pagkatapos nito, kumilos si John at ang natitirang bahagi ng koponan upang salakayin ang bahay. Sa gitna ng raid, nakatakas si William papunta sa bubong, habang nawala siya sa paningin ni John at ng iba pa. Si Brian, na naghihintay sa sasakyan, ay nakita si William at agad siyang hinabol hanggang sa bubong. Bagamat hindi layunin ni Brian na patayin siya, nauwi ang pakikipaglaban nila sa aksidenteng pagbagsak ni William sa mas mababang palapag. Sa kabutihang palad, nakaligtas si William at agad siyang dinala ng intelligence team sa ospital kung saan inaasikaso siya ng medical team habang si Brian at ang iba pa ay naghihintay sa labas. Hindi nagtagal, napansin ni Brian sa CCTV footage ng ospital na dumating ang 4 na kahina-hinalang tao. Agad na nakipag-ugnayan si Brian kay John at ipinaalam sa kanya na may paparating na grupo, na 2 ang patungo sa elevator at 2 ang dumaan sa hagdan. Kumbinsido si Brian na nandyan sila upang patayin si William at pigilan siyang magsalita. Agad siyang kumilos sa pamamagitan ng pagpasok sa kwarto ni William at nagkunwaring siya si William, dahil nailipat na ito sa ibang kwarto. Kasabay nito, sinundan nina John at ng koponan ang 2 tao na patungo sa hagdan. Hindi nagtagal, ang 2 sumakay sa elevator ay nakarating sa kwarto ni William na nagkunwaring nurse. Bago nila siya mapatay, humingi sila ng paumanhin, ipinaliwanag na masyadong delikado na ang kanyang posisyon. Bigla, inatake ni Brian ang mga ito, pinatay ang isa at naaresto ang isa pa. Kinabukasan, nakita si Brian at John na iniinteroga ang taong nahuli nila noong nakaraang araw. Naroon din si Christina, na gumaling na mula sa nakaraang aksidente, at agad niyang tinanong kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ng senador. Sa una, sinabi ng tao na hindi niya alam, at ang tanging utos lamang niya ay patayin si William. Ngunit nang magbanta si Brian na bibigyan siya ng lasong magdudulot ng matinding sakit bago mamatay, sa wakas ay inamin ng tao na ang utak sa likod ng pagkamatay ng senador ay ang opisyal na kasama ng senador noon at matalik na kaibigan nito. Hindi inaasahan, ang dahilan kung bakit pinatay ng opisyal ang senador ay dahil nabunyag ang kanyang katiwalian. Pagkarinig nito, agad na hinanap ni Christina at ng koponan ang opisyal. Kinabukasan ng gabi, nakita ang opisyal na nagpapahinga sa kanyang karaniwang restaurant nang biglang dumating sina Christina at Brian, ipinaalam sa kanya na alam nila ang lahat tungkol sa nasa likod ng pagkamatay ng senador. Gayunpaman, idinagdag nila na hindi nila patatawarin ang opisyal dahil ito ay usapin ng batas. Pagkarinig nito, nagkaroon ang opisyal ng atake sa puso at namatay sa mismong lugar na nag-iwan kay Christina at Brian na sandaling walang masabi dahil natapos na ang kanilang misyon. Simula nang sumali sa intelligence team, nagawa ni Brian na makabili ng bahay malapit sa headquarters. Sa kabila nito, siya ay namumuhay ng mag-isa, dahil tumanggi ang kanyang mga magulang na lumipat kasama siya. Di naglaon, bumisita si Ashe sa bahay ni Brian, ipinapahayag ang kanyang pagkabahala dahil hindi siya nagpakita mula pa noong insidente na kinasasangkutan ni Callie. Ipinaliwanag ni Brian na sumali siya sa isang intelligence team, na naging dahilan kung bakit mahirap para sa kanya na bumalik sa kanyang bayan ng madalas. Binanggit din niya na matagumpay nilang nahuli ang pumatay sa kanyang kapatid na si Carlos. Habang sila'y nag-uusap, biglang tumawag si Christina kay Brian, hinihiling na agad siyang pumunta sa headquarters dahil may terorista na nagbabanta na magpasabog ng bomba sa sentro ng lungsod.
Bago umalis, sinabi ni Brian kay Ocean na manatili sa loob ng bahay dahil may banta ng terorista sa labas. Dagdag pa rito, hiniling niya kay Ocean na hintayin ang kanyang pagbabalik at huwag umalis sa anumang pagkakataon. Di nagtagal, dumating si Brian sa headquarters kung saan agad siyang binriefing ni Christina at ng buong koponan. Ipinaliwanag niya na ang pangalan ng terorista ay Ismet, isang Iraqi national. Ngunit mula pa noong 2011, naninirahan si Ismet sa US kasama ang kanyang asawa at mga anak. Sa kasalukuyan, nakatira si Ismet sa isang lugar na karamihang tinitirhan ng mga Iraqi immigrants. Kaya, upang makakuha ng karagdagang impormasyon, iminungkahi ni Christina na bisitahin nila ang bahay ni Ismet upang kausapin ang kanyang asawa. Pagdating sa bahay ni Ismet, sina Christina at Brian lamang ang pumasok, habang si John at ang iba pang kasapi ay nakabantay sa malayo upang bantayan ang paligid. Sa loob, mainit na tinanggap sila ng asawa ni Ismet dahilan para agad na itanong ni Christina kung alam ba nito na naging terorista si Ismet na nagbabanta na magpasabog ng bomba sa lungsod na naglalagay ng maraming buhay sa panganib. Sumagot ang asawa ni Ismet na ang kanyang asawa ay isang relihiyosong tao at sigurado siyang may nagpilit sa kanya para gawin iyon. Binanggit din niya na ilang araw nang nawawala si Ismet, at noong huli niyang nakita ito, naglalaro ito ng soccer sa bakuran bago biglang nawala. Di nagtagal, biglang tumakbo sa bakuran ang anak ni Ismet dahilan para habulin siya ni Brian. Sa sandaling iyon, mukhang may itinatago ang anak ni Ismet kaya ipinagpatuloy ni Brian ang kanyang paghahabol. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa marating nila ang isang gusali na tinitirhan ng mga Iraqi immigrants. Iniabot ng anak ni Ismet ang isang telepono sa isang tao roon, hinihingi ang kanilang proteksyon. Sa loob ng gusali, sinubukan ni Brian na ipaliwanag na hindi siya masama at nais lamang tumulong, ngunit inatake siya ng mga tao roon, na nauwi sa isang labanan. Gayunpaman, hindi nagtagal, napagtagumpayan niya ang mga ito at nakuha ang telepono. Pagkatapos nito, pinayuhan ni Brian ang anak ni Ismet na manahimik at huwag matakot dahil naroon siya upang tumulong, ngunit muli itong tumakbo palayo. Isang oras ang lumipas, bumalik si Brian at ang kanyang koponan sa headquarters kung saan agad nilang sinuri ang laman ng telepono ng anak ni Ismet. Lumabas na may video ito ng anak ni Ismet na naglalaro ng soccer sa bakuran. Sa malayo, nakita nila si Ismet na dinukot at pinilit sumakay sa isang kotse. Sa kabutihang palad, ipinakita sa video ang barcode sa bintana ng kotse, na nagawang e-trace ng koponan ni Christina. Sa pagsubaybay, natuklasan nilang ang kotse ay pag-aari ng dating espesyal na ahente na si Tom. Dahil dito, agad inutusan ni Christina ang kanyang koponan na dakpin si Tom sa lalong madaling panahon. Hapon ng parehong araw, nakita si Tom na bumibisita sa puntod ng kaibigan. Matapos magbigay galang, papunta na siya sa kanyang kotse pauwi, ngunit biglang nawalan siya ng malay. Nang sa wakas ay nakabawi si Tom, natagpuan niya ang sarili sa headquarters ng intelligence agency, na nakaharap kay Brian para sa interogasyon. Tinanong ni Brian kung nasaan si Ismet, alam niyang dinukot ito ni Tom. Tinatanong din niya kung bakit ginagawa nilang parang terorista si Ismet na magpapasabog ng bomba sa sentro ng lungsod. Sa simula, tumangging magsalita si Tom, ngunit nang bantaan na papatayin ang kanyang buong pamilya, inihayag niya ang lahat. Inamin ni Tom na ang taong nag-utos sa kanya ay ang ministro ng depensa, na nag-utos na dukutin si Ismet at pilitin siyang maging terorista na nakatakdang pasabugin ang sentro ng lungsod. Lahat ito ay bahagi ng plano upang pasabugin ang US na umatake sa Iraq na magbibigay daan sa ministro na nakawin ang malaking pondo para sa digmaan. Hindi inaasahan, si Ismet ay nilagyan na ng isang bomb vest na may mataas na lakas ng pagsabog. Sa sandaling iyon, nasa loob si Ismet sa banyo ng isang kafe na matatagpuan sa puso ng kabisera, at nakatakdang sumabog ang bomba sa loob ng isang oras. Pagkarinig nito, agad inutusan ni Christina sina Brian, John, at ang iba pa na iligtas si Ismet habang siya ay mangangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa ministro ng depensa. Di nagtagal, dumating ang intelligence team sa nasabing cafe. Agad na tumungo si Brian sa banyo upang hanapin si Ismet, habang sina John at ang iba ay pinaalis ang lahat ng mga customer. Nang makita si Ismet, pinayuhan siya ni Brian na manahimik at huwag matakot dahil naroon siya upang tumulong. Dinala ni Brian si Ismet sa isang liblib na lugar habang hinahanap ang paraan upang mapatay ang bomba sa kanyang vest.
Matapos itong suriin, napagtanto ni Brian na ang bomba ay pwedeng pasabugin sa pamamagitan ng remote gamit ang cellphone, ibig sabihin kung walang signal, automatikong madedeactivate ang bomba. Agad na dinala ni Brian si Ismet sa isang lugar na siguradong walang signal. Sa kasamaang palad, sa kabila ng mahabang pagtakbo, mayroon pa ring signal at mayroon na lamang 40 segundo. Sa pagkakataon, nakakita si Brian ng isang balon at agad na ipinasok si Ismet dito. Sa kabutihang palad, hindi sumabog ang bomba dahil hindi naabot ng signal ang loob ng balon. Dahil dito, naging matagumpay ang misyon ni Brian na iligtas si Ismet, at ang susunod na hakbang ay ang paghuli sa ministro ng depensa. Kinabukasan, inanyayahan ni Christina si Brian na hulihin ang ministro, planong makipagkita sa kanya sa isang parke habang si Brian ay maghihintay bilang sniper mula sa malayo. Tinanong ni Brian kung hindi ba alam ng ministro na hinahanap siya nila. Ipinaliwanag ni Christina na sila ay isang lihim na intelligence agency, kaya tanging ang presidente lamang ang nakakaalam tungkol sa kanilang mga misyon. Nang hapon na iyon, nakaupo si Christina mag-isa sa parke, naghihintay sa ministro, habang si Brian ay handa na bilang sniper, naghihintay sa kanyang signal. Di nagtagal, dumating ang ministro at nagsimula silang mag-usap. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, direktang hinarap ni Christina ang ministro tungkol sa pangunahing issue, tinanong kung bakit handa siyang gawing biktima ang mga Iraqi immigrants para sa kanyang sariling kasakiman. Idinagdag ni Christina na kung sumabog ang bomba, napakaraming mamamayang Amerikano ang maaaring mamatay. Pagkarinig nito, nagulat ang ministro at kinuha ang kanyang armas, ngunit bigla siyang binaril at namatay. Agad na umalis sina Brian at Christina sa lugar. Sa gabing iyon, sa wakas ay nakauwi si Brian kung saan sinalubong siya ni Ashe na matagal nang nag-aalala dahil hindi siya nakipag-ugnayan. Humingi ng paumanhin si Brian, ipinaliwanag na abala siya sa kanyang misyon, ngunit ngayon ay tapos na ang lahat kaya hindi na kailangang mag-alala si Ashe. Pagkatapos, nagpahayag ng pamamaalam si Ashe dahil ligtas na muli ang lungsod. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ang assistant ni Christina ng tawag mula sa isang lalaki na nagngangalang Ramsey, isang dating FBI agent na kilala si Christina. Sa pagkakataong iyon, humingi si Ramsey ng tulong mula sa intelligence team dahil dinukot ng pinakamalaking mafia boss ng Amerika, si Ward, ang kanyang anak na babae. Dinukot ng mafia boss ang anak ni Ramsey dahil hawak nito ang ebidensyang makakasira kay Ward at maaaring makulong siya. Gayunpaman, iminungkahi ng assistant ni Christina na pumunta si Ramsey sa kanilang headquarters kinabukasan, dahil siya ay wala sa lugar. Kinabukasan, nakita si Ramsey sa headquarters na nakikipag-usap kay Christina. Sa sandaling iyon, nakiusap si Ramsey kay Christina na iligtas ng kanyang intelligence team ang kanyang anak na dinukot ni Ward. Sa simula, tumanggi si Christina, ipinaliwanag na ito ay personal na usapin at ang intelligence team ay humahawak lamang ng malalaking kaso na may direktang pahintulot mula sa presidente. Pagkarinig nito, sumagot ni Ramsey na hawak niya ang mahalagang datos tungkol kay Ward na may kinalaman sa maraming mataas na opisyal. Kung papayagan ni Christina na iligtas ang kanyang anak, ipinangako ni Ramsey na ibibigay ang datos na magbibigay daan sa intelligence team upang ilantad kung aling mga opisyal ang nakipagtulungan kay Ward. Sa wakas, pumayag si Christina sa kahilingan ni Ramsey. Isang oras pagkatapos, sinimulan ni Christina ang pagtitipon ng koponan para sa bagong misyon na iligtas ang anak ni Ramsey mula kay Ward. Sa panahon ng rescue, gagamit sila ng koordinadong estratehiya kung saan magpapanggap si Ramsey na ipagpapalit ang krimen ni Ward kapalit ng kanyang anak. Kapag ligtas na ang kanyang anak na babae, aalisin ng intelligence team ang mga tauhan ni Ward at mababawi ang datos. Matapos maunawaan ng lahat ng kasapi ang plano, inutusan ni Christina si Ramsey na tawagan si Ward upang imungkahi ang palitan. Nang maganap ang tawag, nagkunwaring humingi si Ramsey ng awa, nangakong ibibigay ang datos kung palalayain ang kanyang anak na babae. Sa huli, inutusan ni Ward si Ramsey na pumunta sa isang amusement park kung saan ipagpapalit ang datos ng krimen para sa kanyang anak na babae. Pagkarinig nito, agad na naghanda si Brian at ang koponan upang pumunta sa lokasyon kasama si Ramsey. Pagdating doon, inutusan ni Brian si Ramsey na siyang unang lumapit, bitbit ang laptop na naglalaman ng datos ng krimen, habang tahimik na susundan siya ni Brian at ng iba. Naglakad mag-isa si Ramsey sa amusement park, bitbit ang laptop na naglalaman ng datos ng mafia boss.
Di nagtagal, lumitaw ang mga tauhan ni Ward, nagkakalat at maingat dahil natatakot silang maaaring bitag ito. Sa parehong oras, naroon din ang anak na babae ni Ramsey, ngunit bigla siyang inatake ng isa sa mga tauhan ni Ward at muling dinukot nang makita nila si Brian. Agad na kumilos, hinabol ni Brian ang grupo habang sina John at ang iba pa ay dinala si Ramsey sa kotse. Matapos ang mahabang habulan, natamaan ni Brian ang isa sa mga tauhan na kumuha sa anak ni Ramsey, ngunit tumakbo ang bata, iniisip na masama rin si Brian. Bilang resulta, muling dinukot siya ng mga tauhan ni Ward. Pagkatapos, kinuha ni Brian ang telepono mula sa lalaking kanyang binaril at itinago ang katawan nito sa basurahan. Sa headquarters, agad sinuri ng assistant ni Christina ang teleponong dinala ni Brian. Lumabas na ang lalaking napatay ni Brian ay ang nakababatang kapatid ni Ward, na lalong nagpapakomplikado sa sitwasyon. Lalong naging frustrated si Ramsey dahil sa halip na magtagumpay, nabigo ang intelligence mission, na naglagay sa kanyang anak sa mas malaking panganib. Bilang resulta, tinangka ni Brian na pakalmayin si Ramsey, tiniyak na siya ang mananagot kahit na kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Di nagtagal, tumawag si Ward sa teleponong hawak ni Brian. Sa tawag, inutusan ni Ward si Brian na pumunta ng mag-isa dala ang laptop na naglalaman ng datos ng krimen. Kung magdadala man si Brian ng mga tauhan, binalaan ni Ward na hindi makaliligtas ang anak ni Ramsey. Bukod dito, ipinadala ni Ward ang lokasyon ng pagkikita at inutusan si Brian na dumating ng maaga kinabukasan. Kinabukasan, nakaposisyon na si Brian sa lokasyon ng pagkikita. Dumating ang dalawang lalaki at sinubukang pilitin siyang sumakay sa kotse. Gayunpaman, nagawa ni Brian na patayin ang isa sa kanila at pinilit ang natitirang lalaki na dalhin siya sa headquarters ni Ward. Pagdating doon, ikinakadene ni Brian ang lalaki sa loob ng kotse bago pumasok sa headquarters ni Ward upang alisin ang lahat sa loob. Sa isang punto, nakita ni Brian ang anak ni Ramsey at agad na pinalaya siya sa kanyang mga tanikala. Biglang lumitaw si Ward mula sa likod, nakatutok ang armas kay Brian. Sa kabutihang palad, nakatakas si Brian sa mas mababang palapag gamit ang pagsabog na inihanda niya ng maaga. Sa kabila nito, nakaligtas si Ward at mabilis na hinabol si Brian, na dinala ang anak ni Ramsey sa isang warehouse. Hindi inaasahan, nagwisik si Brian ng gasolina bilang pag-iingat sakaling dumating si Ward. Di nagtagal, dumating si Ward at nakatayo eksakto sa ibabaw ng gasolina na inihanda ni Brian. Bilang resulta, matagumpay na nailigtas ni Brian ang anak ni Ramsey at napatay si Ward nang hindi na ibigay ang laptop na naglalaman ng datos ng krimen ng mafia boss. Di nagtagal, dumating sina John at ang iba pa, at agad niyakap ni Ramsey ang kanyang anak. Hindi rin nakalimutan ni Ramsey na pasalamatan si Brian sa pagliligtas sa kanyang anak. 2 araw ang lumipas, nag-eehersisyo si Brian sa isang mataong lugar. Sa parehong oras, biglang tinurukan ng nakamamatay na substansya ng isang grupo ang isa sa mga lalaki roon. Agad na sinuri ni Brian ang kalagayan ng lalaki, na halos wala ng buhay. Habang nakatakas ang grupo, bago mamatay, iniabot ng lalaki kay Brian ang isang safe deposit box at hiniling na buksan niya ang laman nito. Agad kinuha ni Brian ang susi mula sa assistant ni Christina, na natuklasan na ang susi ay para sa isang safe deposit box sa isang bangko na hindi nasa Amerika, kundi sa Switzerland. Dahil sa kuryosidad tungkol sa laman ng safe, agad inutusan ni Christina ang kanyang koponan na pumunta sa Switzerland at kunin ang laman nito. Gayunpaman, dahil ilegal ang misyon na ito, inutusan ni Christina ang koponan na isagawa ang operasyon ng palihim sa anumang paraan na kinakailangan. Bago umalis, ipinaalam ng assistant ni Christina na ang may-ari ng bangko ay isang matabang lalaki na nagngangalang Sam Round. Kaya, upang maiwasan ang panganib sa maraming tao, iminungkahi na dukutin nila pareho sina Sam Round at ang kanyang manager. Kung matagumpay na madudukot ang dalawa, mas madali nilang maa-access ang silid ng safe deposit box nang walang abala. Nagsimula si Brian at ang kanyang koponan patungong Switzerland upang isakatuparan ang palihim na misyon. Di nagtagal, dumating si Brian at ang kanyang koponan sa Switzerland. Sa oras na iyon, hinati ni Brian ang mga gawain, siya at ang kanyang mga babaeng kasamahan ang dudukot kay Sam Round, ang may-ari ng bangko, habang sina John at ang iba ay may tungkuling dukutin ang manager ng bangko. 2 oras pagkatapos, dumating sina John at ang kanyang kasamahan sa bahay ng bank manager at matagumpay nilang nadukot siya.
Sa parehong oras, nagawa rin ni Brian at ng kanyang babaeng kasamahan na harapin si Samron at pilitin siyang sumama. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Brian kay John na matagumpay niyang nadukot si Samron, kaya mas mabuti na magkita sila sa bangko. Sa huli, dinala ni Brian si Samron sa bangko, habang dinala ni John ang bank manager. Sa sandaling iyon, pinilit ni Brian at ng kanyang babaeng kasamahan sina Samron at ang bank manager na dalhin sila sa vault. Samantala, nakaposisyon sina John at ang iba pa sa labas ng bangko upang i-monitor ang paligid. Bago pumasok sa vault, hiniling ng bank manager na huwag magdala ng armas sina Brian at ang kanyang kasamahan, dahil ang vault ay may mga sensitibong weapon detection sensors. Kung matrigger ang sensors, automatiko itong magbibigay alam sa pulisya. Dahil dito, itinapon ni Brian at ng kanyang kasamahan ang kanilang mga armas. Pagpasok sa loob, hiningi ni Brian kay Samron na buksan ang vault na kanilang hinahanap. Gayunpaman, hindi binuksan ni Samron ang vault na iyon, kundi binuksan niya ang kanyang personal na vault na naglalaman ng mga armas. Ang sitwasyon ay napalitan, at ngayon sina Brian at ang kanyang kasamahan ay hawak bilang bihag ni Samron at ng bank manager. Sa sandaling iyon, tinanong ni Samron kung sino talaga si Brian at paano nila nakuha ang susi sa isa sa mga vault. Pinilit ni Brian na manatiling kalmado at sinabi na sumusunod lamang siya sa utos ng isang tao. Dahil dito, binuksan ni Samron ang vault na naglalaman ng isang memory card habang hawak ang kasamahan ni Brian bilang bihag. Tinanong ni Samron kung ano ang laman ng memory card, ngunit hindi sumagot si Brian at sa halip ay umatake. Hindi inaasahan, sina John at ang iba pa ay inambush din ng mga tauhan ni Samron na nagresulta sa isang palitan ng putok. Dahil dito, malakas na tumunog ang alarmang pangseguridad at agad na kumonekta sa lokal na pulisya. Nang mapagtanto ito, mabilis na tumakas si Brian dala ang memory card na nakuha niya. Habang palabas siya, nakita niya si John, na nakipaglaban sa mga tauhan ni Samron ngunit nabaril sa proseso, na nag-iwan sa kanya na walang kakayahan. Agad dinala ni Brian at ng iba si John sa pinakamalapit na ospital. Kinabukasan, sina Brian at ang kanyang koponan ay nasa paliparan, naghahanda ng bumalik sa Amerika. Nandoon din si John, na nakatanggap na ng medikal na paggamot, at sama-sama silang umalis ng Switzerland. Habang nasa biyahe, nireview ni Brian ang memory card na nakuha niya mula sa bank vault at natuklasan na naglalaman ito ng video confession mula sa lalaking nagbigay sa kanya ng susi ng vault. Ipinakita sa video na ang lalaki ay assistant ng Chief Justice sa Amerika, na tumatanggap ng suhol mula sa sinumang nais umiwas sa legal na kahihinatnan. Lumabas na sinubukan ng lalaki ng maraming beses na pigilan ang Chief Justice, ngunit nagpadala ang hukom ng mga tao upang patayin siya. Sa kabutihang palad, gumawa ang lalaki ng video confession at inilagay ito sa Swiss vault. Dahil dito, labis na nagalit si Brian at nangakong habulin agad ang Chief Justice. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ng kanyang babaeng kasamahan na huwag kumilos ng padalos-dalos dahil mayroong nakatataas sa kanila, si Christina. Pagdating sa Amerika, nakipagkita si Brian kay Christina at iniabot ang memory card, hinihiling sa kanya na panoorin ang confession video. Pagkatapos, humingi siya ng pahintulot na habulin ang Chief Justice. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Christina na huwag maging padalos-dalos dahil ang ebidensya ay isang confession video lamang mula sa isang tao. Dagdag pa rito, kailangan nilang makahanap ng detalyadong ebidensya ng maling gawain ng Chief Justice bago nila siya mahuli. Sa huli, sumunod si Brian sa mga tagubilin ni Christina. Kinabukasan, nakita si Christina na tinatalakay ang mga krimen ng Chief Justice kasama ang CIA Chief, na ipinapakita ang confession video bilang ebidensya. Dahil dito, nangako ang CIA Chief na aasikasuhin ang sitwasyon. 2 araw matapos nito, kumakain si Brian kasama si Asher. Mukhang may damdamin sila sa isa't isa, at ipinahayag ni Brian ang kanyang pag-ibig kay Asher. Kasabay nito, iniulat sa balita sa TV na naaresto na ng CIA Chief ang Chief Justice dahil natuklasan ng ebidensya ng kanyang mga krimen. Natuwa si Brian sa balitang ito, dahil ibig sabihin ay hindi na niya kailangang habulin ang hukom. Dahil dito, inimbitahan niya si Ashe na manatili sa kanyang bahay, na nagsimula ng kanilang opisyal na relasyon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagsagawa ng mapanganib na mga misyon si Brian at ang kanyang intelligence team. Ngayon, ang kanilang misyon ay habulin ng isang Russian colonel na pumatay sa 2 American CIA agents.
Gayunpaman, kumpiyansa si Brian at ang kanyang koponan na makakaya nilang tapusin ang misyon. Sa kabilang banda, si John, na nasugatan sa nakaraang misyon, ay naglib ng 1 linggo. Sa halip, ginugo niya ang oras sa pag-eehersisyo kasama ang mga bata sa paligid ng kanyang bahay. Pagkatapos makumplito ang misyon sa Russia, bumalik si Brian sa bahay at nakita siyang nag-e-enjoy sa malalapit na sandali kasama si Asha. Nakatira na sila ng magkasama na parang mag-asawa, at ipinangako ni Brian na pakakasalan niya si Asha sa lalong madaling panahon, na labis ikinatuwa niya. Kinabukasan, inatasan ni Christina si Brian at ang kanyang koponan na dakpin ang pinakamalaking illegal na arms dealer na si Vergas na nagbibigay din ng armas kay Carlos. Nang may handa na ang lahat, nagsimula si Brian at ang kanyang koponan sa kanilang operasyon para dakpin ang arms dealer. Noong panahong iyon, muling sumali si John sa koponan matapos ganap na gumaling. Sa kasamaang palad, sa panahon ng misyon, nahuli at tinorture si Brian ng mga tauhan ni Vergas. Gayunpaman, sa gitna ng torture, nagawa ni Brian na baligtarin ang sitwasyon. Nang dumating si John at ang iba pang miyembro upang tulungan siya, sa huli, nagawa ni Brian na makatakas at mahuli si Vargas. Ilang araw ang lumipas, inatasan sina Brian, John, at ang iba pa na sunduin si Leia sa paliparan, isang spy na bumabalik mula sa isang misyon. Sa biyahe, tinanong ni Brian kung bakit kailangan ang intelligence escort sa kanyang pag-uwi. Ipinaliwanag ni Leia na siya ay espiya sa mga terorista sa Iran at natuklasan. Sa kabila nito, nagawa ni Leia na makatakas at makabalik sa Amerika. Dahil dito, humiling si Leia ng proteksyon mula sa intelligence team, dahil naniniwala siya na susundan siya ng mga terorista mula Iran hanggang Amerika. Hindi naglaon, matagumpay na dinala ni Brian si Leia sa headquarters ng intelligence. Inutusan ni Christina si Leia na huwag lumabas at manatili sa loob. Dagdag pa rito, ipinangako ni Christina na poprotektahan ng kanyang koponan si Leia hanggang sa tuluyang maging ligtas ang sitwasyon. Isang gabi, humiling si Leia ng pahintulot kay Christina upang bisitahin ang opisina ng Iranian ambassador dahil kailangan niyang talakayin ang ilang mahahalagang bagay. Dahil wala nang ibang opsyon, pinayagan siya ni Christina, basta't sasamahan siya ni Brian. Kaya, naglakbay silang dalawa. Pagdating nila, malugod na tinanggap sila ni Iranian Ambassador Saddam. Gayunpaman, bigla ang sinabi ni Leia na alam niya na nakikipagtulungan si Saddam sa mga terorista. Nang marinig ito, nanahimik si Saddam, at agad na inatake siya ng kanyang mga tauhan. Sa kabutihang palad, nagawa ni Brian na lipulin ang lahat ng tauhan ni Saddam na naruroon, bagaman nakatakas si Saddam. Hindi naglaon, dumating si Christina upang tulungan si Brian, at hinabol nila ang mga tauhan ni Saddam na tumakas papunta sa parking lot. Sa panahong iyon, sinubukan ni Leia na lumapit sa isang kotse upang hanapin ang mga tauhan ni Saddam, ngunit biglang sumabog ang kotse, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kinabukasan, pinatawag ni Christina ang buong koponan sa headquarters, malalim ang kanyang pagkadismaya sa sarili dahil nabigo siyang protektahan si Leia. Gayunpaman, tiniyak ni Brian sa kanya na hindi sila ang may kasalanan, dahil namatay si Leia dahil sa kanyang sariling kapabayaan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Christina na itinuturing na nabigo ang kanilang misyon dahil nakatakas si Saddam. Isang linggo ang lumipas, muling nagtipon si Christina at ang buong koponan. Ipinaliwanag ni Christina na may bagong misyon sila, ilipat si Carlos sa isang federal na bilangguan. Siyempre, tumutol si Brian dahil kung may lilipat si Carlos, mas madali para sa kanya na makatakas. Sa kabila nito, wala nang magagawa si Christina dahil ito ay direktang utos mula sa mataas na pinuno ng intelligence. Sa katunayan, ang paglipat kay Carlos ay pamamahalaan ng FBI, hindi nila. Dahil dito, wala nang magawa si Brian at ang kanyang koponan kundi manahimik. Pagdating niya sa bahay, sinabi ni Brian kay Asha na si Carlos, ang leader ng kartel na pumatay kay Cali, ay ililipat sa federal na bilangguan. Labis na nadismaya si Brian sa desisyong ito dahil kung may lilipat si Carlos, madali na siyang makatakas. Sa huli, tanging pagpapalakas loob lamang ang magagawa ni Asha kay Brian. Sa isang basement, may isang lalaki na pumarode sa kanyang sasakyan. Ngunit paglabas niya ng kotse, bigla siyang dinukot ng isang grupo ng tao. Samantala, nakatanggap ng tawag si FBI Director Teresa mula sa kanyang asawa bago umalis sa opisina. Sa gitna ng tawag, bigla siyang humingi ng tulong dahil siya ay dinukot.
Ipinahayag na ang lalaki na dinukot sa basement ay ang kanyang asawa. Sa tawag, sinabi ng mga dumukot na kung nais ni Teresa na makita ang kanyang asawa ng buhay, kailangan niyang pakawalin ang bilanggo na si Carlos. Napag-alaman na nalaman ng mga tauhan ni Carlos na ililipat ang kanilang boss sa federal na bilangguan ng FBI. Kaya, mabilis nilang dinukot ang asawa ni Teresa dahil siya ang mamumuno sa paglipat kay Carlos. Nang marinig ito, nakiusap si Teresa na huwag saktan ang kanyang asawa dahil labis niya itong mahal. Samantala, nakita si Brian na naglagay ng tracking device sa prison jumpsuit na isuot ni Carlos. Sa madaling sabi, naihatid ni Brian ang jumpsuit kay Carlos. Gayunpaman, sinabi ni Brian kay Carlos na huwag masyadong maging kampante dahil anuman ang kanyang mga plano, patuloy pa rin siyang hahanapin ni Brian. Bilang tugon, sinabi ni Carlos na patuloy din niyang hahanapin si Brian hanggat siya'y nabubuhay dahil napatay niya ang kanyang anak. Muli, ipinaliwanag ni Brian na noong panahong iyon, banta ang anak ni Carlos sa isang DEA agent kaya napilitan siyang patayin ito. Iba ito sa paraan ni Carlos na pinatay si Cali nang walang pagsisisi o paglaban. Gayunpaman, ngumiti lamang si Carlos at sinabi na kailangan niyang maghintay upang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Isang oras bago ilipat si Carlos, lumapit si Teresa kay Brian. Ipinaliwanag niya na dinukot ang kanyang asawa ng mga tauhan ni Carlos at napilitan siyang dalhin ang cartel boss sa airstrip para sa paglilipat sa federal na bilangguan. Kung hindi susunod si Teresa sa kanilang hinihingi, hindi mabubuhay ang kanyang asawa. Dahil dito, naguluhan si Teresa kung ano ang gagawin at umaasa na matutulungan siya ni Brian. Nang marinig ito, sinabi ni Brian kay Teresa na manatiling kalmado dahil gagawin niya ang lahat upang matulungan siya. Agad na ipinaalam ito ni Brian sa kanyang koponan at kay Christina sa pamamagitan ng video call. Matapos malaman ang lahat, inatasan ni Christina ang kanyang koponan na isakatuparan ang misyon. Kasabay nito, inatasan si Brian at dalawa sa kanyang kasama na hanapin kung saan dinukot ang asawa ni Teresa at iligtas siya. Samantala, si John at ang iba pa ay inatasan na samahan si Carlos kasama si Teresa at tiyaking hindi makakatakas ang cartel boss. Pagkatapos nito, mabilis nilang inihanda ang lahat para sa kanilang gawain. Sa madaling sabi, nailagay na si Carlos sa sasakyan para sa paglilipat sa federal na bilangguan kung saan nandoon si John at ang iba pa para bantayan siya. Kasabay nito, sinusubukan ni Brian at ng dalawang kasama niya, kasama ang aide ni Christina, na alamin kung saan hawak ang asawa ni Teresa. Habang lumilipad ang oras at walang balita mula kay Brian, nagpasya si Teresa na dalhin si Carlos sa airstrip. Nilayon ni Teresa na ibigay si Carlos sa kanyang mga tauhan kaysa ilagay sa panganib ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, sinubukan ni John na pakalmeyin si Teresa sa pamamagitan ng pagsabi na malapit nang magtagumpay si Brian. Gayunpaman, nanatiling matigas ang loob ni Teresa at dinala si Carlos palabas ng sasakyan. Di naglaon, dumating ang isang helicopter na kontrolado ng mga tauhan ni Carlos. Samantala, narating na nina Brian at ng kanyang koponan ang lugar kung saan kinidnap ang asawa ni Teresa. Agad silang kumilos at pinatay ang mga kalaban roon, at sa isang punto, natagpuan ni Brian ang asawa ni Teresa na tinatakot ng isang kaaway. Agad na iniligtas ni Brian ang asawa ni Teresa at agad na tinawagan si John upang ipaalam na siya ay ligtas. Kasabay nito, naghahanda si Teresa na ibigay si Carlos sa kanyang mga tauhan. Sa kabutihang palad, sumigaw si John at nagawa nilang alisin ang lahat ng tauhan ni Carlos. Gayunpaman, nakatakas si Carlos patungo sa isang hindi kilalang lokasyon. Dahil dito, agad na ipinaalam ni John kay Brian ang pagtakas ni Carlos. Mabilis na binuksan ni Brian ang kanyang telepono upang suriin ang kasalukuyang lokasyon ni Carlos dahil dati na niyang inilagay ang GPS tracker sa jumpsuit ni Carlos sa bilangguan. Lumipat ang eksena kay Asha, na biglang nakatanggap ng isang package sa kanyang bahay. Naguluhan si Asha dahil hindi siya nag-order ng package. Gayunpaman, siya ay inambush ng delivery boy, na isa pala sa mga tauhan ni Carlos, at siya ay kinidnap. Sa kabilang banda, nakita si Carlos na sinusubukang tumakas gamit ang kotse, ngunit biglang dumating si Brian at agad na hinarap siya. Mabilis na pinusesan ni Brian si Carlos at balak siyang dalhin pabalik sa intelligence prison. Gayunpaman, sa biyahe, tumawag si Ashe na sumisigaw para humingi ng tulong dahil siya ay kinidnap. Bukod dito, nagbanta ang mga kidnapper na palalayain ni Brian si Carlos kung gusto niyang mabuhay si Ashe.
Sa galit, binuksan ni Brian ang posos ni Carlos at inatake siya. Itinutok ni Brian ang kanyang baril kay Carlos at ipinilit na pakawalan niya si Asha agad. Pinayagan ni Carlos si Brian na patayin siya kung gusto niya, ngunit nagbabala na mamamatay rin si Asha. Dahil walang ibang pagpipilian, nag-atubili si Brian at pinakawalan si Carlos. Isang oras matapos makatakas si Carlos, sumakay si Brian sa kotse ng isang babae papuntang Texas. Pagdating doon, nakatanggap si Brian ng tawag mula kay Asha, na kasama na ni Carlos. Sinabi ni Carlos na dadalhin niya si Asha sa Mexico, kung saan magsisimula ang kanilang laro. Kaagad na nag-react si Brian at sinabi na pupuntahan niya si Carlos kahit gaano karami ang kanyang tauhan, at walang makapagpigil sa kanya. Hindi nagtagal, pumunta si Brian sa isang barbershop sa hangganan ng Amerika at Mexico, dahil doon huling naitala ang GPS ni Carlos. Pinagbantaan niya agad ang dalawang barbero, tinatanong kung nasaan si Carlos at kung kasama nila ito. Nangako ang mga barbero na hindi sila tauhan ni Carlos, at madalas lang daw pumunta si Carlos sa shop dahil ito ang paborito niyang lugar. Sinabi rin nila na gumamit si Carlos ng isang underground tunnel sa warehouse sa dulo ng kalye papuntang Mexico. Agad na nagtungo si Brian roon. Ngunit ilang hakbang bago makarating, nakasalubong ni Brian sina Christina at ang kanyang team. Ipinaliwanag ni Christina na kailangan nilang bumalik dahil ang misyon na dakpin si Carlos ay ganap nang ipinasa sa FBI. Kung ipagpapatuloy ni Brian ang paghahabol kay Carlos, maaapektuhan ang ahensya ng intelligence dahil wala na ito sa kanilang jurisdiction. Tumugon si Brian na pinatay ni Carlos ang kanyang kapatid na babae at ngayon kinidnap ang mahal niya na si Asha, kaya susundan niya si Carlos saan man ito pumunta dahil kinuha nito ang mga taong mahalaga sa kanya. Naiintindihan ni Christina ngunit nakiusap siya kay Brian na bumalik, sinisigurado nakikilos agad ang FBI. Sa huli, pumayag si Brian sa utos niya. Ngunit sa kalagitnaan, bigla na lamang nakatakas si Brian mula kay Christina at sa kanyang team. Samantala, dumating na si Carlos at ang kanyang assistant sa warehouse sa dulo ng kalye upang dumaan sa underground tunnel papuntang Mexico. Nandoon din si Asha, pinilit sumunod sa lahat ng utos ni Carlos. Bukod dito, labis na natuwa si Carlos dahil sa sandaling makapasok siya sa Mexico, magiging hari siya. Lahat ng pulis, militar, at iba pang tagapagpatupad ng batas ay magpapakumbaba kay Carlos dahil siya ang pinakamalaking kartel doon. Agad namang binuksan ni Carlos ang underground na pinto papuntang Mexico. Kasabay nito, nasa labas si Brian at pinaputukan ang pintuan ng bodega. Nang mapansin ito ni Carlos, mabilis siyang tumakas kasama ang kanyang assistant, kasama na rin si Asha. Hindi nagpatinag, agad siyang hinabol ni Brian sa tunnel na nagdulot ng karera. Sa pagkakataong iyon, inutusan ni Carlos ang kanyang assistant na harangin si Brian habang siya ay nagpapatuloy kasama si Asha dahil ilang hakbang na lamang ang Mexico. Gayunpaman, nagawa ni Brian na patayin ang katulong kahit na gumuho ang tunnel. Hindi naglaon, dumating si John at ang natitirang team at mabilis na tinulungan si Brian na naipit sa ilalim ng mga debris. Pinayuhan ni John si Brian na bumalik sa headquarters, ngunit sumagot siya na kung hindi pa hihintulutan ng intelligence agency na dakpin si Carlos, aalis siya sa ahensya agad. Dahil dito, pinayagan ni Brian sina John at ang iba na umuwi, dahil hindi na siya bahagi ng ahensya at malaya siyang gawin ang gusto niya. Ngunit ayaw na mawala si Brian, nagdesisyon sina John at ang iba na manatili at tulungan siya. Sa madaling salita, nakarating si Brian at ang kanyang team sa dulo ng tunnel, pumasok sa teritoryo ng Mexico. Nandoon si Carlos kasama si Asha at mainit siyang sinalubong ng militar na magpapa-escort sa kanya pauwi. Nang makita ito, sabik si Brian na atakihin silang lahat, ngunit iminungkahi ni John na mag-isip muna ng ibang paraan dahil hindi pa tamang panahon para umatake. Dahil dito, sumunod si Brian sa payo ni John. Hindi nagtagal, kinontak ni John si Christina at ipinaalam na aalis si Brian sa ahensya kung pipiliting ibalik siya. Bukod pa rito, pumayag sina John at ang iba pang miyembro na tulungan si Brian dahil ayaw nilang mawala siya, sapagkat itinuturing na nila siyang parang pamilya. Sa ayaw na mawalan ng kanyang team, pinayagan ni Christina pero iginiit na kailangan nilang kumilos ng lihim dahil sa ilegal na katangian ng misyon. Di naglaon, sinimulan nina John at ng iba ang pagpaplano para hulihin si Carlos sa kanyang bahay at iligtas si Asha. Isang oras pagkatapos, dumating si Carlos sa kanyang bahay kasama si Asha. Nagsasagawa sila ng malaking selebrasyon para ipagdiwang ang pagbabalik ni Carlos.
Hindi inaasahan, lihim na pumasok si Brian at ang kanyang team sa lugar, tahimik na pinatay ang mga gwardya isa-isa. Pagkatapos, hinati ni Brian ang team, siya at si John ang pumasok sa loob habang ang iba ay nagbantay sa paligid. Hindi nila alam, naroon din si Christina malapit sa bahay ni Carlos. Humingi siya ng tulong sa kanyang team sa headquarters upang makipag-ugnayan sa general ng militar ng Mexico, dahil kailangan niya ng tulong. Bukod dito, alam ni Christina na malamang nakikipagsabuatan ang mga mababang opisyal ng militar at pulis kay Carlos, kaya nagplano siyang humingi ng direktang tulong mula sa general. Lumipat ang eksena pabalik kay Brian at John, na ngayon ay nasa loob ng bahay ni Carlos. Sa sandaling iyon, naghahanda si Carlos para sa hapunan kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga tauhan na nakakita ng ilang patay na katawan, na nagpapahiwatig na may mga nakapasok. Dahil dito, agad na iniutos ni Carlos sa lahat ng kanyang puwersa na inspeksyonin ang bawat kwarto. Hindi inaasahan, sinimulan ni Brian, John, at ng buong team ang kanilang operasyon, na nauwi sa isang bakbakan sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Brian sa paghahanap kay Asha upang iligtas siya. Sa labas, nagsimula nang lumapit ang militar ng Mexico, na pinakialaman ni Christina, papunta sa bahay ni Carlos. Di naglaon, natagpuan ni Brian si Asha, na hawak bilang bihag ni Carlos gamit ang isang kutsilyo. Sa sandaling iyon, binalaan ni Carlos na papatayin niya si Asha kung hindi ibababa ni Brian ang kanyang sandata. Nag-aatubili, sumunod si Brian, ngunit sinaktan pa rin ni Carlos si Asha bago umalis. Bilang resulta, si Asha ay nagtamo ng malubhang sugat sa leeg, at agad na inutusan ni Brian sina John at ang iba pa na dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Hindi nagtagal, nakatakas si Carlos ngunit napaligiran ng militar ng Mexico. Naroon din si Christina, na pumipigil sa mga sundalo na palayain si Carlos. Sa parehong oras, dumating si Brian at agad hinarap si Carlos. Nakita ito ni Christina at pinaalalahanan si Brian na huwag patayin si Carlos dahil ito ay hindi saklaw ng kanilang jurisdiction at kulang sila sa kinakailangang pahintulot. Gayunpaman, hindi pinansin ni Brian ang babala, at sa huli ay napatay niya si Carlos, bagaman siya rin ay tinamaan ng bala ng militar ng Mexico. Sinubukan ni Christina na makipagkasundo sa mga sundalo upang maibalik si Brian, ngunit tumanggi sila sapagkat kailangan parusahan si Brian sa paglabag sa mga patakaran. Ilang araw pagkatapos, nakipagpulong si Christina sa kanyang team, at nagtanong si John tungkol sa kalagayan ni Brian. Humingi ng paumanhin si Christina at ipinaliwanag na ginawa niya ang lahat upang mapalaya si Brian ngunit nabigo. Humingi pa siya ng tulong sa embahador ng Mexico, ngunit hindi siya natulungan. Ang tanging natitirang opsyon ay pilitin siyang ilabas si Brian, ngunit ito ay may malaking panganib. Lumipat ang eksena kay Asha, na ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Sa kabila ng malubhang pinsala, sumailalim siya sa operasyon at nasa yugto na ng paggaling. Samantala, ipinapakita si Brian na nakakulong sa Mexico sa napakadelikadong kalagayan. Wow naman! Doon nagtatapos ang serye mga idolo, salamat sa inyong panonood.